أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الموت رواه مسلم. Mga igsoon sa relihiyong Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nagbigay sa atin nito. Walang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay biyaya sa kanyang kapwa maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos na nag-iisa. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha huwar razzaq. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay sa atin ng panustos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay sa atin ng kung anuman ng ating mga pangangailangan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat nating pasalamatan. Anumang mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat natin itong pasalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng dakilang Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa totoong pagkatakot at huwag ninyong hayaan na dumating sa inyo ang kamatayan na hindi kayo sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasan man tayo sa mundong ibabaw. Nasa trabaho ka man, nasa bahay ka man, nasa labas ka man, alalahanin natin palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lingid sa ating kaalaman na bukas ay November 1, araw ng paggunita sa araw ng mga patay. Ginugunita ang araw ng mga patay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bukas ay November 1 na kung saan ang mga Kristiyano, ang mga pagano ay abala sa paggunita sa araw ng mga patay. At ito ay idiniklara sa ating Pilipinas o sa ating bansa at kahit sa ibang bansa na holiday para lang gunitain ang araw ng mga taong namayapa na. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa Islam, ano nga ba ang pananaw nito sa Islam? Ano ang pananaw ng ating relihiyon sa mga activity na ganito? Ano ang itinuro sa atin ng Islam pagdating sa usaping ito? Kasi ang Islam kompleto. Sinabi na sa atin ng Allah ang bawal, sinabi na sa atin ng Allah ang mga dapat nating gawin. Kaya patungkol sa mga usaping ito, ano nga ba ang sinabi ng Islam patungkol sa araw ng kamatayan? Patungkol sa araw ng paggunita sa mga taong namayapa na. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng ating mga ulama, ang paggunita sa araw ng mga patay ay gawain ng mga pagano.
gawain ng mga non-Muslim, gawain ng mga Kristiyano. Ito ang hatol ng Islam. Ang paggunita or ang pag-celebrate sa araw ng mga patay ay gawain ng mga pagano, gawain ng mga Kristiyano, gawain ng mga hindi sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang Muslim, narapat sa atin na iwasan ang mga gawaing ito. Dahil walang araw sa paggunita ng mga patay sa Islam. Walang araw na gugunitain ang araw ng mga patay. Walang selebrasyon sa araw ng mga kamatayan. Walang selebrasyon, hindi kailangan i-celebrate ng mga Muslim ang araw ng mga patay. Wala ito sa turo ng Islam, wala ito sa banal na Quran, wala ito sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming mga namatay sa mga naunang panahon. Pero ang tanong, ito ba ay ginawa nila? Na kung saan nagdeklara sila ng araw at gugunitain ang araw ng mga patay kahit sa panahon ni Jesus Christ. Ang daming mga apostol na namatay, ang daming mga taong namatay sa panahon ni Jesus Christ, ni hindi sinabi ni Jesus Christ na siya'y nagtakda ng araw upang gunitain ang araw ng mga patay. Salungat ito sa turo ng mga Kristiyano. Kasi kung totoo kang naniniwala kay Jesus Christ, dapat mong gawin ang mga ginagawa ni Jesus Christ. Hindi ginawa ni Jesus Christ ang pagdeklara ng araw ng mga patay. Bakit ngayon sa mga kapanuhunan ng mga Kristiyano, bakit nagkaroon ng November 1, November 2, na kung saan idiniklara ito ay araw ng kamatayan or ito ay araw ng mga patay? Mismo silang mga Kristiyano ay taliwas sa turo ni Jesus Christ. Kung totoo silang sumusunod kay Jesus Christ, hindi nila dapat ito isagawa dahil hindi man ito na ituro kahit ang mga apostol. Si Mateo, si Lucas, si Juan, kailanman ay hindi nagdeklara ng araw ng mga patay. Bakit ngayon? Ano ang nangyayari sa mga non-Muslim? Ano ang mga nangyayari sa mga Kristiyano? Mismo ang mga pari, mismo ang mga pastor, ginagawa nila ito na taliwas sa turo ni Jesus Christ. Taliwas sa turo ng mga apostol ni Jesus Christ. So may problema sa kanilang paniniwala, may problema sa kanilang pagsunod sa kautusan mula sa mga apostol at kay Jesus Christ. Especially mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito tayo sa Islam. Kung hindi ipinag-utos ni Jesus Christ at ng kanyang mga apostol, ganun din sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mismo si Isa alaihi salam, hindi niya ito isinagawa. Especially sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga naunang mga Muslim. Kaya nga sabi ng ating mga ulama, hindi narapat sa mga Muslim na makisali sa selebrasyon na ito. Dahil ito ay hindi turo ng Islam, ito ay taliwas sa turo ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sakit lang isipin na kung saan may mga Muslim pa rin, na kung saan nakikidiwang sa kaarawan o sa araw ng mga patay. May mga Muslim pa rin na hindi mapigilan, pumupunta sa mga libingan at ginugunita nila ang araw na kung saan namatay ang kanilang mga magulang, namatay ang kanilang mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay taliwas sa sunnah, ito ay taliwas sa turo ng Islam. Kaya sabi ng ating mga ulama, narapat na iwasan natin ito. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ang sino mang gumagaya sa isang gawain na gawain ng hindi mananampalataya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay kabilang sa mga taong ito. Kaya tayong mga Muslim, kapag ginagawa natin ang mga gawain ng mga Kristiyano, tayo ay kabilang sa kanila. Kaya nga ipinagbawal sa atin ang pag-celebrate ng Christmas, ang pag-celebrate ng mga araw ng mga puso, o kahit anong selebrasyon pa man ng mga Kristiyano. Kaya hindi tayo pwedeng makisali sa kanila kasi ang sabi ni Propeta Muhammad, ang sino mang gumaya sa mga ginagawa ng mga Kristiyano,
katotohanan ay kabilang ka na sa kanila. Ibig sabihin, yung mga ginagawa nila at yung mga kasalanan nila, parehas kayong nagkakaroon sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kasalanan. Kasalanan ng kanilang ginagawa, dahil ginagawa at ginaya mo sila, nagkaroon ka rin ng pagkakasala sa kanila. Kaya ito ang hatol sa Islam, iwasan. Dapat na iwasan ng isang Muslim na makihalubilo sa mga taong ito. Dahil upang hindi ka masali sa mga kasalanan na meron sila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Anumang selebrasyon ng mga Kristiyano ay huwag tayong makihalubilo. Huwag tayong makisali. Dahil anumang pagsasali or anumang ginaya mo sa kanila na kanilang mga ginagawa ay pagkakasala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa Islam, nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa lamang ang selebrasyon na dapat gunitain or iselebrate ng isang taong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ay ang Salatul Eid, Eidil Fitr or Eidil Adha. Maliban pa doon, sabi ng ating mga ulama, ay wala na. Hindi na pwedeng gunitain ng isang mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang i-celebrate lang natin yung mga araw na kung saan dahilan ng ikakalakas natin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan na kung saan mapalakas ang paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya bilang isang Muslim, lagi nating alalahanin na hindi tayo pwedeng makidiwang sa kung anuman ang mga selebrasyon ng mga Kristiyano o mga pagano. Dahil mismo sila, tingnan natin, kahit ang mga Kristiyano, sila nga, hindi nga sila sumasali sa atin. Eidil Fitr, Eidil Adha. May nakita ka bang mga Kristiyano o pagano na sumasali tayo o sumasali sila sa ating mga selebrasyon? Wala. Pero tingnan mo sa panahon natin ngayon, yung mga selebrasyon ng mga Kristiyano, yung mga nauuna pa, yung mga Muslim. At ito yung napakasakit sa panahon natin. Ito yung pinakadapat nating hanapan ng gamot para hindi maisagawa ng isang mananampalataya at totoong mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.